Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. Para sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang aralin na pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-iimpok at pamumuhunan bilang salik ng ekonomiya. So dito, tatalakayin natin kung gaano ba kahalaga ang pag-iimpok ng pera at kung saan ba napupunta ang ating mga iniimpok or mga iniipon na salapi. Ano nga ba ang pakinabang ng ating pamahalaan or ng ating ekonomiya sa ating mga kita at kung gaano nga ba ito kahalaga? So first, alamin muna natin kung ano nga ba ang pag-iimpok or yung tinatawag natin na savings. Ang pag-iimpok ay ang pagtatabi ng bahagi ng kita para sa pangangailangan sa hinaharap. Maaari itong ilagay sa bangko, kooperatiba, o iba pang institusyonal na pinansyal. Ibig sabihin, tayo ay nag-iipon ng pera. So, meron tayong choices kung saan natin ito ilalagay. Pwede natin ilagay sa alkansya, pwede rin sa bangko. So, kaya tayo nag-iipon para in case man na may kailangan natin ng pera, may madudukot tayo. Kaya rin naman tayo nag-iipon is may mga pinaghahandaan tayong bagay na dapat ay pagkagastusan. So, kapag tayo nag-iipon, so dalawa lang yung ginagawa natin. Una, nag-iipon tayo sa alkansya. Minsan naman, nag-iipon tayo, dinideposit natin dito sa bangko. Minsan naman, yung pera natin ay ini-invest natin sa mga negosyo. Mga halimbawa ng pag-iimpok ay unang-una, paglalagay ng baon sa alkansya. So tayo, lalo na yung mga estudyante, so wala pa silang kakayahan minsan na magdeposito sa bangko or wala pa rin silang kakayahan na mag-invest sa ibang negosyo. So ang tanging ginagawa nila para makaipon ay inilalagay nila ito sa kanilang mga alkansya. So isa yun sa paraan kung paano ang pag-iipon. Pangalawa, pagdedeposito sa bangko. So maraming mga tao ang pinagkakatiwala ang pera nila sa mga bangko. Dinideposito nila ito sa mga bangko. Kasi iniisip nila na mas safe kung i-deposito sa bangko or sometimes iniisip din nila na ito ay kikita rin ng interes. Sumunod, pag-iipon para sa edukasyon o emerhensiya. So, yung mga educational plan, so ito yung mga isang iniipon nila and then nag-iipon din sila para in case of emergency or kung sino man yung magkasakit or kung ano man ang mangyari, meron silang madudukot. Hindi sila malulubog sa utang kasi meron silang naipon. Ano yung mga kahalagahan ng pag-iimpok? So, bakit nga ba mahalaga na tayo ay mag-impok ng salapi? Una, naghahanda sa biglaang pangangailangan. So, hindi naman natin maiiwasan, minsan nagkakaroon tayo ng emergency. So, iba pa rin yung meron tayong madudukot agad-agad para hindi tayo mangungutang. Kasi ang tendency, pag hindi tayo nahanda financially at wala tayong ipon, isa lang ang kalalagyan natin. Pwede tayong malubog sa utang. Pangalawa, nakatutulong sa disiplina sa paggastos. So tayo, ipa-priority lang natin kung ano yung mga needs natin rather sa mga wants natin. Alamin lang natin kung ano lang yung kailangan natin at hindi dapat tayo gumagastos ng sobra-sobra sa ating pangangailangan. Sumunod, pinagmumulan ng pondo para sa pamumuhunan. So, iba yung meron tayong puhunan. Yung ipon natin, nagagastos natin sa pag-create or sa pagsisimula ng isang negosyo. Bukod sa napapalago natin ang ating pera, meron pa tayong mas maayos na income buwan-buwan. Pamumuhunan or yung tinatawag natin na investment. Ang pamumuhunan ay ang paggamit ng naipong pera upang palaguin ito sa pamamagitan ng negosyo, stock, bonds, o iba pang gawaing pangkabuhayan.
So, ang ating pamumuhunan, ito ay pwede tayong mag-open ng isang negosyo. Kapag nag-open tayo ng negosyo, tayo yung may-ari, solo din natin yung kita. So, kumbaga, mas lalaki ang ating pera kapag nag-open tayo ng isang negosyo. Isa pa sa pwede natin gawin sa ating pamumuhunan, pwede tayong bumili ng stock sa mga malalaking negosyo. Yung pera natin, pwede natin siyang ibili ng stock sa mga kumpanya para ito ang maging puhunan nila at mapaikot nila. On that way, pwede siyang lumaki. So, lalaki siya, depende sa kita or kung malakas ang kita ng kumpanya. Kapag malakas ang kita ng kumpanya, lalaki rin ang pera natin. So, iyon yung kahalagahan ng pagbili ng stock. Kumbaga, ang pera natin, hindi siya natutulog sa alkansya kasi lumalago siya. Halimbawa, pagtatayo ng maliit na negosyo. So, lahat naman ng negosyo ay karamihan ay nagsimula sa maliit. So, isa ito sa magandang paraan upang mapalago ang ating salapi. Sumunod, pagbili ng shares sa mga kumpanya. So, ito, yung perang ipinapasok natin sa kumpanya, ito yung pinapaikot ng mga kumpanya para gawing puhunan. Ito ay lumalaki, no? Depende kung malaki ang kita ng kumpanya, kung maganda ang kita ng kumpanya, mas lalago ang ating pera. Sumunod, pagpapautang na may tubo. So, pwede natin siyang ipautang ng may tubo. At least, lumalaki siya na sa pamamagitan ng tubo nito. Ito yung mga paraan na pwede nating gawin upang lumago ang ating naipon na pera. Una, pwede tayong bumili ng shares sa kumpanya para ito ay mas lumago. Sumunod, magtayo tayo ng mga negosyo para mas lumaki ito. Bukod sa sarili natin itong negosyo, mas solo pa natin yung magiging kita nito. Sumunod, pagpapautang na may tubo. Pwede rin natin siyang pautang at pwede itong lumaki sa pamamagitan ng tubo. Kahalagahan ng pamumuhunan. Una, isa sa kahalagahan nito ay lumilikha ng trabaho. So, kapag tayo ay nag-open ng negosyo, syempre, kailangan natin ng mga tao. Tayo ay mag-hire ng mga empleyado. On that way, mababawasan ang unemployment sa ating bansa kasi yung negosyo na inopen natin ay nag-hire tayo ng mga trabahante. Sumunod, nagpapalago ng produksyon. Mas marami ang iikot na produkto sa ating bansa. Mas maraming produkto magagamit ang mamamayan at mas maraming produkto ang makikreate at mas maganda ang daloy ng ating ekonomiya. Sumunod, nagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Kapag mas maraming produkto, mas masigla ang ekonomiya. Ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan. Ano nga ba yung ugnayan nila? Ang pag-iimpok ang pinanggagalingan ng pondo para sa pamumuhunan. Kapag mas marami ang nag-iimpok, mas maraming puhunan ang maaaring gamitin para sa mga negosyo at proyekto ng pamahalaan. Dahil dito, tumataas ang produksyon, trabaho, at kita ng bansa. So, kung nakikita nyo sa illustration, so kapag tayo ay nag-save ng pera sa bangko, itong savings na pera natin ay ito naman yung pinapautang nila sa mga negosyante. Kumbaga, ito yung ginagawang puhunan ng mga negosyante para mapalago ang kanilang negosyo. So, pinapautang sila ng bangko para makapag-extend ng business at para makapag-open ng business. So, on that way, lumalaki ang pera na dineposito natin sa bangko. Kapag inutang ito ng negosyo, so mas maraming produkto makikreate, mag-hire sila ng mga tao, at mababawasan ang unemployment kasi mag-hire sila ng tao kasi para sa kanilang negosyo. So, on that way, mas sisigla ang ating ekonomiya.
So, importante na mag-ipon tayo sa bangko kaysa sa alkansya para hindi rin tulog ang ating pera. Aside from that, kapag sa alkansya lang tayo nag-ipon ng pera, maaaring mabawasan ang value nito at mababawasan ang perang umiikot sa ating ekonomiya kasi natutulog lang ito sa alkansya. Ang pag-iimpok at pamumuhunan ay mahalagang salik ng ekonomiya sapagkat ito ang nagsisilbing pundasyon ng kaunlaran. Sa pamamagitan ng matalinong pag-iimpok at wastong pamumuhunan, napapalakas ang ekonomiya ng isang bansa. Bilang kabataan, mahalagang matutunan ang wastong paghawak ng pera upang makatulong hindi lamang sa sarili kundi pati sa ekonomiya ng bansa. At doon na nagtatapos ang ating aralin. May mga natutunan po ba kayo para sa araw na ito? Kung meron kayong mga katanungan, mag-send lang kayo ng question sa akin. So, natuto po ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye!